Sa isip ko lang sabi ko, hindi na kita makikita. Ulit. Ulit. Ang sakay lang sa ambulance ako, yung kapatid kong lalaki, yung dalawang pamangkin ng father ko. Kami lang nandun. Dumating kami sa province, mga ano na yun, mga 5 p.m. Tapos nag-antay muna kami ng konti. Kasi hindi pa tapos yung lupa na paglilibingan kay ama. Tapos inantay pa namin yung mga pinsan niya na or pamangkin niya na darating para makita siya. After that, nilibing na siya. Nung nakita ko na binababa siya sa ambulance. Tapos, nung nasa ambulance, ako lang yung nasa ambulance kasi lahat ng kasama ko kasi lalaki dun. So, nung dumating kami sa probinsya, bumaba sila. Kasi daming tao na tsaka ako lang talaga yung nandun. Tapos, yung mukha ng father ko, hindi pa siya masyadong totally covered kasi titingnan pa siya ng mga pamilya niya doon sa probinsya. So, tinitinan ko yung mukha niya. Tapos, sabi ko, sa isip ko lang, sabi ko, hindi na kita makikita. Ulit. Ulit. Sabi ko, hindi na kita makikita ulit. Last na to na makikita ko yung mukha mo. Hindi na kita mahahawakan. After that, pinababa nila ako kasi hindi pwedeng sumama yung babae sa paglilibingan. So, ang nangyari, bumaba ako din. Nung ibababa na siya sa ambulance kasi pupunta na sila dun sa paglilibingan. Sabi ko, yun na yung last na makikita ko na yung katawan niya. After that, nalibing na siya. And then, kinagabihan, umuwi kami sa bahay. Siguro mga 9, around 10 p.m. na kami dumating sa bahay. And then, ayun na yung nangyari. Puputulin ko lang to kasi mainit na naman yung cellphone ko at saka magpapalay pa ako ng duhur. Ayun lang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagal ko na ulit hindi nag-video. Today is March 21, 2025. Ang last video ko is yung kwento ko about kay ama namin yung wafat. Yung nawala siya. And then, kailangan ko na mag-video ulit kasi nakakalimutan ko yung mga happenings sa life ko. Anyway, hindi to pampasikat yung mga video ko. Gusto ko lang i-share para alam mo yung ang ganda nung napapanood mo yung mga nangyayari sa life mo. Hindi ko naman siya ma-store sa phone kasi punong-puno na. Imagine mo, 256 lang naman yung gig ng phone ko, konti lang. Pero 5 gig na lang natitira kasi ang dami ng videos na hindi ko na-upload. So sana ma-upload ko na to ng mabilisan. And then, ano ba yun? Pagdating ko
pagka-uwi ko from Ingrid, dumating ako dito sa Cardinal. So, 21 days ako nang wala. So, dalawang cut-off ako walang sahod. Yung first cut-off ko, talagang zero. Zero talaga yun sa payslip ko. Tapos yung pangalawang cut-off ko, may 5,000 akong sinahod. And then, pagdating ko dito, may pera pa ako na nakatago na in cash na of more or less mga 5,000. So pagdating ko dito, nag-grocery ako agad. And then may natira pa ng mga 4,000 plus. And then may kasama ko kasi sa work na nangangailangan ng pera. Talagang kailangan niya. So umutang siya sa akin ng 4,000. So konti na lang talaga yung natira sa pera ko. Wala pang 1,000. So pinautang ko siya ng 4,000. So nung nagsahod kami, yung pangalawang sahod, yun na yung 5,000 yung sinahod ko. Hindi ko kasi naisip na kailangan ko ng pera, kaya pinautang ko yun sa friend ko. So ngayon, anong nangyari? Ako yung nawalan ng pera kasi yung sinahod ko na 5K, binayad ko sa review center kasi magre-review sana ako ng medtech ulit. Binayad ko na siya, so wala akong kagastusin. So ang ginawa ko, nag-withdraw ko sa ATM ko yung pinakatatago kong savings sa ATM. Nag-withdraw ko ng mga 4K din. Tapos yun ang pinaggastos ko until magsahod ako yesterday. Until magsahod ako kahapon ng buo na. So, yun ang ginastos ko. So, kahapon nagsahod ako ng complete na yung sahod ko. And then, ang ginawa ko, pagka-receive ko ng sahod ko, binayaran ko agad yung yung nabawas ko sa ATM ko na savings ng 5,000. And then yung natira, hinulog ko kinaina. More or less nahulog ko sa kanila mga 4,000. So yung iba nasa akin pa. Konti lang yung sinasahod ko. Above minimum naman kami, pero sobrang konti, wala pang 20K. Pero syempre half yun kasi cut off, diba? Hindi kami sumasahod ng sa end of the month. Nag-file pala ako ng sa clinic, sa hospital ng bereavement assistant. Yung pag may namatay sa dependents mo or family members mo, pwede sila mag-assist sa'yo, nagbigay ng assessment. So nag-file ako sa kanila siguro mga 1 week ago. Tapos sabi nila sa akin tatawagan nila ako. And then after 3 days lang, tinawagan ako, nandun na daw yung bereavement assistance ko. Tinawagan nila ako, tapos kinuha ko yung cheque sa hospital. 10,000 yun, 10,000 na check. And then, pinakash in ko agad. Pinakash ko agad sa Union Bank. So, nung na-receive ko yung 10,000, tinago ko muna siya, and then hinhalf ko siya, half binigay ko kay Ina. Tapos yung half ginastos ko sa sarili ko kasi ang dami kong na-miss na pinagkautangan. So sabi niya, i-half mo yan, yung sayo na. Tapos yung bigay mo lang sa akin half. So half lang yung binabigay ko kay Ina. And then may may iba pang assistance dun sa work namin. May para siyang union na organization. So pag member ka doon, nagbibigay sila ng assistance. So sabi ng friend ko, magkuha ka sa kanilang assistance. So kumuha ko ng assistance, nagpasa ko ng mga requirements nila. And then sa sabi ng friend ko, more or less may makukuha ka dyan na 3,000, 4,000. So sabi ko, alhamdulillah, kahit okay lang. At least may mapadala ko sa bahay. Binigay ko ng papers ko, so tatawagan daw nila ako kung kailan ko pa makukuha yun. Pero matagal yun, mga 3 months pa. Kasi marami silang pinopondohan ng mga assistance na binibigyan. So, nakapila-pila. So, yung pinasahan ko na nurse, ang sabi niya sa akin, ma'am, tatawagan kita pag okay na siya. Usually naman, inuuna namin yung mga death assistance. So, update ko kayo pag nakuha ko na siya. Inshallah. Yung father ko kasi retired government employee, so kailangan may makukuha siyang burial assistance pala, at saka yung i-transfer namin yung pension niya sa mother ko. So sabi nila yung burial fee muna ang gagawin. So yung kapatid ko,
inasikaso na niya yung death certificate, and then nakuha na niya yung local certification sa City Hall. So yun na yung gagamitin namin para sa burial assistance. Yun din na ginamit ko para pangpasa dito sa namin para makuha ko ng assistance. And then requirements din pala yung sinumar sa burial assistance. So nag-online ako ng sinumar ng father ko. So, hindi pa siya nakukuha. Siguro, nakalagay pa, tinatrack ko siya. Siguro, mga pa siya, 3 days pa. Kasi, nasa Cagayan pa. Isa ka, iligan ko in-address yung para makuha na inakulay. So, after nun, pag nakuha na yung sinumar, hindi kompleto na lahat ng death certificate, lahat ng papers nandun na. So, ang gagawin na lang nina, pupunta siya sa GSIS para i-file yun. And then, ang alam ko, mag-antay pa ng 1 month bago makuha yung assistance. Pero, hindi ko lang sure. After nung burial assistance, pwede na kaming mag-file. Pag nakuha na namin yung cheque, pwede na kaming mag-file ng transferring ng pension ni ama kay ina. So, matagal yun kasi may problema sa ni ina Kulay, marriage contract nila. So matagal siyang ayusin. So sana maayusin ng hindi nga namin alam kung paano siya ayusin. So ang ginawa namin, may kakilala kami na pinapunta namin sa GSS kung paano siya ayusin. Kasi sabi nila baka abutin ng months pa. Isa June ma-expired na yung ni ama Kulay, yung pension niya. Kasi diba yearly sila update. Yung biometric ma-expire na sa June. Kaya gusto sana namin by June maayos na siya. So, yung pinagtanungan namin sa GSIS, ang sabi nila, magpasa lang daw kami ng mga authenticated papers ni ina na siya talaga yung asawa. Tapos i-verify nila, i-validate nila evaluate pala nila kung tama yun, kung siya talaga yung asawa. Kasi may mali sa marriage certificate nga nila. And then, pumunta kami ng kapatid ko dito sa GSIS kasi dito sa amin, sa Manila, kasi gusto namin kami na yung mag-ayos para hindi nila maproblema si na ina. Kasi mahirap siya pa yung maglalakad noon. Kaso, na-in-advise kami ng GSIS na kung yung nanay ko daw, hindi naman siya bedridden or hindi naman siya naka-wheelchair or wala naman siyang sakit, mas okay na siya yung mag-asikaso doon. Kasi kung kami dito, mas maraming requirements yung kukunin nila pag second person. So, sabi namin, kaya naman nina kasi may driver naman na pinagdadrive sa kotse. So, pag pumunta siya ng Iligan, may kasama siyang driver. So, inshallah, kaya naman niya. So, ayun lang, inaantay lang namin yung makuha yung sinimar para ma-proceed na yun. Ayun lang, wala namang masyadong happening sa work. Yung kasama ko nga pala sa work na dalawa, magre-resign na sila. So, yung friend ko, pinapa-apply ko siya para makasama ko Muslim dun sa work. So, ang inaantay ko lang is yung post ng Cardinal Santos na hiring sila para mapa-apply ko na yung mapa-apply ko na yung friend ko. Inshallah, may hiring sila. Kasi nag-apply na siya noon ng phlebotomist. Kaso, wala, marami na daw sila nakuha. So, hindi siya natanggap. So, ngayon, try ko, baka mag-post sila ng hiring kami. Kasi dalawa na yung nag-resign. So, ayun lang naman. Pasok ko today is 2 to 10 p.m. until March 31 hanggat matapos yung Ramadan. Kasi ni-request ko yun. Kasi para pagdating ko ng 10 p.m. para makapag-tarawih pa ako, makapag-tahajjud pa ako, tapos kakain ng suhur, and then pray ng Fajr, and then pwede na ako matulog. Tapos papasok ako, gising ako ulit ng mga 1 p.m. to pray ng duhur at pumasok ng 2 p.m. Ni-request ko siya. So until after ng Ramadan, yung duty ko ng 2 p.m. to 10 p.m. Ayun lang, assalamualaikum. Iinit na naman yung video ko. Phone ko.